simbahan. All right, let's all stand please as you turn your Bibles in the book of Proverbs chapter 6. No, I'm going to talk to you about reproof in the Bible. Okay, reproof, God's reproof for His people. Meron tayong ilang uunawain po rito at gusto po mo unawaan yung ilang bagay dito at ma-encourage po tayo na magpasakop sa reproof ng Panginoon. Proverbs chapter 6 and verse number 23. If you're there, say aloud, amen. All right, chapter 6, verse number 23. For the commandment is a what? Lamp. And the law is light. And the reproof of instruction are the way of life. Now, notice what the Bible says there. Okay, don't you miss it. All right, you can underline it. No, maganda ho yung sinabi ng Biblia po dyan. Ang sabi ng Biblia, and reproof of instruction are the way of life. Now, what is the way of life? Ways or the way of life is reproof of instruction. Now, in chapter 15, in verse number 31. Chapter 15, verse number 31. Notice what the Bible says here. The ear that heareth the what? The reproof of life abideth among the wise. See? Now, this shows the importance of the reproof of life. So there is what we call a reproof of life. Hindi po talaga dapat iiwasan yan at hindi may iwasan yan sapat ang Biblia ay as long as you are living, brother, if you are living, the Bible says there is a reproof of life or a reproof in life. So alin man po dyan, mga kapatid, ay binabanggit ng Biblia and ang sabi ng Biblia, the reproof in life is a way of life. So hindi pwedeng iwasan ng tao po yan. Alright, explain ko po yan sa inyo mamaya pagkatapos ko po manalangin. Let's bow our heads please. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon nito ng inyong salita ay aming po pag-aaralan. Thank you for the presentation tonight and thank you for the specials and thank you for your people as well as our first-time visitors tonight. Now, thank you for the messages that they have heard last Sunday, oh God. And thank you for what thou has done last Sunday. Salamat sa mga blessings na tinanggap po ng inyong mga anak. In my absence, Panginoon, kayo po ay nagpo-pour out ng pagpapala sa pamagitan ng paggamit niyo po ng mga alagad po ninyo, ng mga lalaki po ninyo, upang ang mga anak ninyo ay patuloy na mahamon sa gawain. Patawad po, O Diyos, sa aming mga kasalanan. Kung meron pa po kayo nakikita sa aming puso't isipan, na maaaring maging hadlang po sa aming pagtanggap at pag-unawa ng inyong salita sa gabing ito, patawarin niyo po kami. And may you please help us to understand the reproofs of this life. That we must understand that it is the way of life. We cannot get out from it. We should accept it with joy. We should receive it with joy, and we should do it in your way, O God, and not in our own way. So please help us to understand, receive blessings from thy message tonight. For in Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. You may be seated. Now, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa ating mga men na ginagamit ng Panginoon in my absence. And to be honest, brethren, I can invite some pastors around us. Marami mga pastors na nakapaligid sa atin. Pero kung meron man po nakakaalam ng pangailangan na po natin, ayun ang mga preachers po natin nandito. Amen. At papasalamat ako sa mga ginagamit ng Panginoon ng mga kalalakihan in my absence. And thank you sa pakikinig nyo rin po. And ako'y naniniwala, mga kapatid, na marami po kayong matututunan sa mga taong inaalaw ko po na mag-preach dito habang wala po ako. And ako po'y naniniwala na kayo pagpapalain din ng Panginoon. We're using the same book, we're using the same message. And that is God's message. All right? Now, let me first define the word reproof. Maganda ho yung pinag-uusapan po natin ay nauunawaan po natin. Now, what does the word reproof mean? All right? Now, the Bible says in chapter 6, chapter 6, verse number 23, all right? For the commandment is a lamp. No, nauunawaan po natin yan. It's a lamp. Yun po ay ilawan, and then
At ang sabi ng Biblia, ang law is light. The lamp, no, yung commandment is the same as the law. You see? But as far as the usage is concerned, mga kapatid, ay merong pagkakaiba. Alright? Again, yung commandment, of course, yun ho ay is specified na itinuturo po sa atin na yun ang gagawin natin. So, it is specified kung kanino po ibinibigay. Pag sinabing commandment, it is my commandment for you. So, yung command na yun ay specified na command para sa iyo. But the law is speaking of all commandments, not specified. Nakuha niyo po ang pagkakaiba. Ganyan po kung paano po yung ginagamit sa Bible. So, I hope nakuha niyo po yun. Alright? Now, ibig sabihin, hindi lahat, for example, in this particular passage here, the Bible, Solomon was talking about a specified law or command for us, for each of us. Meron pong inuutos na particular. Maraming mga commands, but listen to me, hindi po kinuman sa akin ng Panginoon na huwag akong kakain ng dugo. Alright? But there is a specified command for me. Alright? Now, what is that? Now, there's a commandment here na sinasabi ng Biblia, kung yan ay command ko sa iyo, that's not, the issue is not only the specified command, but the issue here is, ini-explain niya, if it is a specified command, then that is a lamp for you. Nakuha niyo po yun? Yun po ay lamp. Yun po ay ilawan. Yan po ay liwanag. No? Sa buhay po natin, kung yan po ay specified na command para sa atin. Tandaan niyo po yan. Tandaan niyo po yan. Now, for example, sa wives or sa amin, sa husband, love your wife. Alright? That is a specified command sa amin. Now, para sa mga wives, submit yourselves unto your own husbands. That is a specified command. That is not a command for me. That is a command for the wife. That is not a command for the children. But that is a specified command for the wife. Now, it means, pagka sinunod po yan ng wife, it is a lamp. Whatever specified command for you, it is always a lamp. Nakuha niyo po. But the law, ang sabi ng Biblia, but the law is what? Light. The law is light. Anumang salita ng Diyos na nandito, mga kapatid, pertaining to what we need to do, it is always a light. Mas maganda hong magtrabaho at lumakad na merong ilaw. Mapanganib maglakad na walang ilaw. In fact, if there is a light unto our path, mga kapatid, we're safe. It is comfortable for our feet. No? Na i-move natin yung ating mga paa na merong liwanag at nakikita natin yung ating dinadaanan. Mahirap maglakad na hindi mo nakikita yung dinadaanan. Paka, and that is not comfortable sa iyong mga paa. You see? Naunawaan niyo po? So the law is a light. Sabi ng Biblia. But, maliban ho sa sinabi ng Biblia that there is a command, a specified command, and there is also a law, but ang sabi ng Biblia, reproof, sabi niya, is a way of life. You see, God, even Solomon is trying to comfort us. He's trying to encourage us. He said, sabi niya, well, we have the command. We have a specified command. And the specified command for the father, for the wife, or for the wife, for the mother, and for the children, they are all written in the Bible, and those are good. But, sabi niya, hindi ang ibig sabihin nun kung mayroong specified command, although it is a lamp, and meron tayong law, although it is a light, hindi ang ibig sabihin nun, hindi ka na magkakamali. Which is, yun ho ang inaasahan ng napakaraming tao at tinitignan sa atin ng maraming tao because we have the Bible, ang inaasahan nila, hindi ka na magkakamali. Pero maliwanag ang sinasabi ng Biblia, why there is reproof. If there is a reproof, there must be a what? Mistakes. Ay anong itutuwid kung walang pagkakamali? And listen to me, the reproof that the Bible is talking about here, that Solomon is talking about in the book of Proverbs, sabi ng Biblia, mga kapatid, is a way of life. So sa madaling sabi, yes, there is a specified command and there is a law that will that will give lights to your path. But listen to me, sabi ng Bible,
There is reproof. There is time will come that you're gonna commit mistakes, that you will err sometimes. You see? That's why correction or reproof is a way of life. Way of life. So the word reproof, brethren, it means correction. Correction. Alright? Now, para maunawaan nyo mabuti. But correction is not a punishment. Liwanagin po natin ang mabuti yan. Sapagkat kaya nga mga kapatid, napakaraming mga tao na ayaw silang i-correct. Because for them to be corrected is what? A punishment. The truth is, the reason why you're saying it is a punishment because you are proud. You're full of pride. You don't want to be corrected. Man, I like people. Lalo sa mga lalaki. Magtuwan-tuwa ako kapag ang lalaki sila nagsasabi, I'm stand to be corrected. See? I mean, sino tayo para hindi i-correct? Sino tayo para hindi nangangailangan ng reproof? Listen, don't you ever reject, don't you ever miss what the Bible is saying here. Look in chapter 15. Let's go to chapter 15. Ano sabi in chapter 15 in verse number 31? Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, the heir that what? Heareth the what? Reproof of life abideth among the wise. See? Sino yung nag-abide? Among the wise. And, I mean, Solomon was simply saying, he is wise. Kapag ka ang tao po ay willing na magpa-correct, siya po ay wise. See? Pinili niya na siya ay maging kagrupo ng mga wise. Ibig sabihin po niyan, mga tao na full of wisdom from above. Alam nyo, marami kayong makikitang, we talk about wise, na-acquire natin yan sa knowledge, na-acquire natin yan sa mga education. But listen to me, iba ho ang ginagawang wisdom, o ang binibigay na wisdom ng taas. Ang wisdom ng sanglibutang ito, mga kapatid, ay full of pride. Pero ang wisdom, but listen, it means subject to destruction. Because pride cometh before destruction. I'm saying the wisdom of this world will bring you to destruction because the wisdom of this world is full of pride. Full of pride. You see, kaya nga po nasisira ang buhay ng mga tao because of pride. Because the Bible is right, pride goeth before destruction. Pero ang wisdom na nagagaling sa taas ay wala pong destruction. Full of humility. Full of humility. And so, here's what the Bible says in chapter, let's go back to chapter 6, brother. So, the reproof means correction. And it is designed, not for punishment, but it is designed to convince others of their mistakes or having erred. Dahil sa kanilang pagkakamali. Now, ano po ang purpose? In order to move them to acknowledge their mistakes and correct them. Yan ang ibig sabihin ng correction o yan ang ibig sabihin ng reproof. Iyon po ay design para malaman mo na ikaw ay nagkamali, natanggapin mo na meron kang pagkakamali at pag nakita mo yung pagkakamali, ikaw ngayon ay magbabago upang ituwid mo yung iyong pagkakamali. That is reproof. So therefore, this is not punishment. This is not punishment. It is also the act of reproving. Reproof is the act of reproving. When somebody is trying to reprove you, then it is the act of reproving. Now, what is the reproving? Reproving means to bring something to light. To bring something to light. It means to expose it to light. To expose it to light. And to point something out to someone. To point something out to someone. Especially yung nagkakamali, the erring one. Or the one who committed mistakes. Alright? Now, so I hope nasusundan niyo po ako mga kapatid. Pag naliwanagan niyo po ng mabuti ito, mga kapatid, alam niyo po, dapat yung wisdom, yung knowledge po na tinatanggap po natin, yun po ang nagiging dahilan para po tayo magpakumbaba. Kaya nga po, more knowledge, more wisdom, and more wisdom, humility.
Kapag ka ang tao po walang alam, akala niya kasi pagka nagla-alam-alam ang isang tao, kunyari marami siyang alam, ayan huy, nagiging kayabangan, nagiging pride. Pero pag naging maliwanag po sa atin dito lahat, mga kapatid, ang ating pinag-aaralan, I hope, magdudulot po sa inyo ito ng pusong mapagpakumbaba. Alright? Now, so, it means the act of reproving. Reprove is the act of reproving, which means to bring something to light. Alright? Ibig sabihin, yan lagi natin sinasabi, liliwanagin natin. May mga bagay na hindi tayo nauunawaan, tapos nagagalit po tayo, ang pinakamaganda dyan, let's bring it to light. Let's bring it to light. Now, ano po yung magbibigay ng liwanag po doon? Well, the Bible is very clear. The knowledge or the commandment of God is what? A lamp. And then, sabi ng Biblia, the law of the Lord is what? Light. So, saan natin dadalhin yan? Sa liwanag ng salita ng Diyos. So, ang ibig sabihin, ang magre-reprove mo sa atin, ay ang salita ng Diyos. The only material, brethren, the only instrument for reproof is the Word of God. Amen. All right? So, it is the act of reproving, which means to bring something to light. All right? There is something when you commit mistakes, when you erred, pagka nagkaroon ka ng problema, pagka ikaw ay sumuway, there must be something that we need to bring to light. Okay? And not only that, brethren, we have to expose it to light. Whatever. Ano man pong nagbibigay ng kaguluhan sa buhay natin, let us expose it to light. Expose it to light. Yan ang magandang kondisyon. Pagka kayo mag-asawa, hindi kayo nagkakasundo. Alright. Ano yung hindi nyo pinagkakasunduan? Ipunin nyo and then expose it to light. Expose it to light. Ano man, sa magkaibigan, maging sa sarili mo. Ano yung nagbabother sa buhay ko? Now, don't you know, brethren, because sometimes we are so suspicious. Alam nyo ba sa atin minsan mga kapatid, parang minsan may mga tao, may Kristiyano, ha? Let's talk like a family. Let's have a family talk tonight. Alright? Alam nyo ba minsan mga kapatid, may problema tayo, na parang mismong tayo, pinaglalaruan yung isipan natin ng dyablo. Wala pa tayong kausap, ha? Wala tayong kausap. Tayo, isa lang. Kinakailangan lamang ng isang siraulo sa isang pamilya para masira ang buong pamilya. Isang siraulo lang. May sirang pag-iisip. Hindi ko sinasabi yung ganun, ha? No. Yan yung mga may malalaking sweldo minsan. Pero sinasabi ko mga kapatid is this. Alright? Now, anumang gumugulo sa isipan ninyo. Kasi minsan, sa loob ng pamilya, merong tao dyan na parang siya yung may tamang hinala. Parang laging drug. Kala mo laging nakasinghot, laging nakasipsip, laging nakainom. Kung ano-ano pinag-iisip. Yun ang pinakamaganda. Ganito yung isipin nyo. Alright, I have the Bible. And the Word of God is the specified command for me. First question, ginawa ko kaya yung specified command ng Panginoon sa buhay ko? Kung ano yung suspicious sa buhay ko, dadalhin ko yan sa light ng specified command ng Panginoon. Alright? Pangalawa, ginawa ko kaya yun. And then, ang sabi natin kanina, we have the law. The Word of God is the law. It is the light. So, saan mo ngayon dadalhin ngayon? Light. Yung problema mo, dalhin mo ngayon sa light. Alright? Now, so ganun mga kapatid, ilagay mo. Sarili natin, bakit ko kaya ito gagawin? Bakit ko ba naisip itong bagay na ito? Bring it to light. Expose it to light. Expose it to light. And let's point something out to someone. All right? Ito yung isang bagay na ito na hindi maliwanag sa akin. All right, I want to make this clear. And that will solve your problem. It's easy, di ba? Very easy. Kasi mga kapatid, pag hindi po natin ito ginawa, mananatiling clouded ng anumang hocus-pocus ang ating mga isipan, mga issues na napakatagal, biglang mag-a-arise, kasi nadagdagan naman, alam niyo kung bakit? Because you have never been or brought them into light. Now, here's what Apostle Paul said. In the book of Ephesians, please, chapter 5.
If you have your Bibles, please turn to it, chapter 5, in verse number 13. But all things, are you there? But all things that are what? That are what? Reprove. Nasa anong tense yung reprove? Past tense. But all things that are reproved are made manifest by the what? That's clear, brethren. For whatsoever that make manifest is what? Alin ang maliwanag? Yung nagmamanifest. Paano nagmanifest? Because it was brought to light. Anumang na-reprove, that is in the past tense form. Naayos. Anumang na-correct. Anumang naituwid, kapatid, ang sabi ng Biblia, yan yung dinala at nag-manifest because of the light. So, the apostle was saying here, all things become visible when they are exposed to light. You see, there are many things that we cannot see, brethren. Invisible. Sometimes, we have a lot of things na nagiging problema po sa buhay natin. Nagiging problema sa buhay natin. Bakit? Nasa likuran lamang natin. And the same things that is bothering us every day, nagbabother sa isipan natin, ginugulo ang isipan natin. You know what? Because ayaw natin expose sa light. Kapatid, maaaring sabihin man natin may mga taong sinungaling at may mga taong hindi nagsasabi ng totoo, pero ang Biblia hindi pwede magsinungaling. Kaya nga i-expose natin, hindi lamang sa tao yan, i-expose natin sa liwanag ng salita ng Diyos. Because whatever, all things that are exposed in the light of the Bible will become visible. Nagiging visible, kapatid. May mga bagay na hindi visible, hindi natin nakikita, but kinakailangan pong expose natin para makita natin yung mga invisible things. Alright? Because evil deeds, kinakailangan, lahat ng mga kasalanan, nagagawang pagkukulang, sabi ko nga sa inyo, mga tamang hinala, kinakailangan expose lamang natin yan sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang magbibigay ng liwanag po niyan. Alright? Now, so rebuke naman para makita niyo po ang pagkakaiba. Kasi ang sabi ng iba, alright, sabi ng Bible, rebuke kita eh. Now, what we are talking here is not rebuke, but reproof. Ang rebuke po ay iba sa reproof. Again, reproof is correction, and correction is not a punishment. Am I clear? Now, rebuke is a command to immediately stop doing something. Let me say this again. Rebuke is a command to immediately stop doing something. Now, these two passages here na binasa po natin mga kapatid, ay nagsasabi po ito sa reproof that come in life. Okay? And most of the time, yung reproof ay nagiging mahirap po sa atin at nagiging parang punishment dahilan sa mga bina-violate nating prinsipyo po ng Diyos. You know, when you violate the Word of God, and then pagka kinorek ka, parang nagiging ng punishment. Naunawaan niyo po yun? Minsan masakit na sa atin. Minsan parang kinokorek ka nga lang, tinuturuan ka, parang, sama naman ang ginawa mo sa akin ha. Parang parusa na. Alam niyo kung bakit nagiging parusa mga kapatid? Because of pride. Because of pride. Ayaw na natin tanggapin ngayon yung katotohanan. Ayaw na natin tanggapin yung correction. You see? Now, dito po ako'y naniniwala na maliwanag po ang mga bagay na ito. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, kaya nagiging masakit. It's just like, like breaking the natural law of God. What is the natural? Marami tayong natural law of God. Now, let me give you just one natural law, like the gravity. Okay? Lahat, ang gravity, kaya ko ginamit po yan sapagkat ito po yung naunawaan ng lahat. Yung gravity. Alright? Anumang bagay, pagka iniwanan niyo po yan sa ere, mahuhulog yan because of the natural law of gravity. Alright? Now, yung isang tao, mga kapatid, magpagaling-galing, husay mo lumundag, maglumuntag ka man na pagkataas-taas, pero tandaan mo ito, babagsak ka rin. Babagsak ka rin. Bakit? Because of the natural law of gravity. Now, ang ibig ko sabihin, hindi mo pwedeng labanan ang natural law of gravity.
Maaari makapag-sustain ka ng ilang minutes or hour or days sa ere, pero time will come na babagsak ka rin. Naalala niyo yung mga satellites na nandiyan sa taas, and then may mga panahon lamang na nandiyan sila sa air, na susustain nila yung, nalalabanan nila yung gravity, pero hindi magtatagal, bang, babagsak din sila. You see, katulad po sa atin, magpalundag-lundag man tayo. In fact, dito mga kapatid, humakbang lamang ako, umalis ako rito, mahuhulog ako dyan. Umalis kayo dyan, mahuhulog ka rito, at sigurado kung masasaktan ka. Bakit ka masasaktan? Sapagkat hindi ka pwedeng manalo sa natural law of gravity. Hindi mo po pwedeng kontrahin ang God's natural law of gravity at mananalo ka and then hindi ka masasaktan. Hindi ka pwedeng manalo dyan. Sigurado kung babagsak ka at masasaktan ka. The same thing when you go against the principle of the Word of God. When you go against the principle of the Word of God, masasaktan ka. Masasaktan ka. Pero ang pinakang maganda rito mga kapatid is, you can be corrected. And correction is a way of life. Amen. There is a chance for you to be corrected. There is a chance for you to get right with God. See? Bakit? There is a reproof, and reproof is a way of life. It is a way of life. But listen, when you fight against God's law of gravity, the natural law, there's always a consequence. When you fight, you go against the principle of the Word of God, there is always a consequence. Hindi mo mawawala, kapatid, because sabi nga ng Panginoong Jesucristo kay Paul, personally, ang sabi ng Panginoon kay Paul, it's hard for thee to kick against the prick. Mahirap. Mahirap sumipa sa matulis. Mahirap. Mahirap lumaban. Pag sumipa ka sa matulis, ikaw masasaktan. Hindi ka sumisipa ng saging, hindi ka sumisipa ng hinog na mangga. Mahirap. And so the Bible is very clear. When you fight, when you go against the law of gravity, you will suffer. You will suffer the consequences. So, the reproofs of life is not punishment, but to help Christians to avoid future errors. Para maiwasan po natin yung errors in the future, then we have correction. You see, alam niyo yung baluktot mga kapatid, pagka inilagay niyo po yan, alam mo, you know, pagka nakikita tayo, yung mga simentong ganito mga kapatid, sa ilalim po niya, sa loob po niyan, mga may nagsusustain po dyan na bakal yan. Bakal. Steel bars. Okay? Now, kinakailangan tuwid po yun. Kasi pagka straight yung bakal, yung pong lakas niya ay nasusustain. Maganda. Pagka baluktot po yan, tinutuwid po yan. Okay? Pagka naglagay ka lamang dyan ng baluktot na bakal, later on mga kapatid, magigiba yan sapagkat yung kanyang power ay hindi maayos. Nakuha niyo po. Ganon din po mga kapatid. Ang buhay ng Kristiyano na pala baluktot, wala hong power yan. In the future, makikita nyo, bang! Bigla na lang babagsak yan. You see? Now, the good thing about this is, you can be corrected. You can be straightened. See? Pwedeng ayusin. Wala hong bagay sa ibabaw ng lupang ito na hindi po kayang ayusin ng Diyos. Amen. So, it is not a punishment, but to help Christians to avoid future error. Another thing, it is not a punishment, but to help Christians have a successful life. Para magkaroon po tayo ng maayos na buhay, we need a reproof. We need a reproof. We need to be reproved. Because ano nga po ang ibig sabihin ng reproof? Kinakailangan ilagay natin sa liwanag. You know, ang buhay po natin, hindi po natin makikita na ito'y liku-liko hanggat hindi po natin sinisilip o tinitignan sa liwanag. Di ba? So, somebody must bring that matter to light. So, reproof of life is not punishment, but to help Christians to avoid future errors and to help Christians have a successful life, because reproof will refine us, reproof will mold us, reproof will also make us more usable vessel.
Alam nyo, para maging kapag-pakinabang po tayo sa Panginoon, hindi po tayo natin kinakailangan dito ang mataas na pinag-aralan na dulot ng sanglibutan, but ang kailangan lamang po natin, sabi ng iba, Pastor, ako wala akong kaalam-alam, pero gusto kong magsuko ng buhay sa Panginoon. Anong kailangan mo? Magpaturo ka lang. You know, sometimes mga kapatid, wala na nga tayong alam, ayaw pa nating magpaturo. Yun ang problema eh. You know, so sometimes, marami ho tayong pwedeng pagkunan ng kaalaman. Alright? Kaalaman na galing sa mga matured Christians. That is, from the practices of the Christians. Okay? Na itong mga matured Christians na ito, nakaranas na po ito na may correct. Kaya sasabihin niya, maniwala ka sa akin, Brad. Galing na ako dyan eh. Minsan nagdudunong-dunungan tayo, wala pa naman tayong pinanggalingan, maliban sa impyerno. You see? But listen, pwede tayo makakuha ng wisdom, ng kaalaman mula sa mga matured Christians na dumanas na po ng mga bagay sa sanglibutang ito na, nakita natin yung power ng Panginoon sa buhay nila. And, pangalawa, directly we can get it from the Word of God. See? Yan po pwede natin pagkunan. Kaya alam niyo mga kapatid, napakahalaga rin ng fellowship eh. Now, eto kinakailangan. Let me say this to you, no? Minsan mga kapatid, meron tayong kaugalian na parang mahiyain tayo. Makinig kayong mabuti sa akin. Alam niyo ba yung pagiging mahiyain? Na yan ay bunga rin ng pride. Halos lahat ng mahiyain ay nahihiya siyang magkamali. Anong ibig mo sabihin? Hindi ka pwede magkamali at hindi ka magkakamali? Minsan ayaw mong kantsawan? You know, umuupo ho ako dyan mga kapatid. I don't know, hindi ko po ito sinasabi sapat ako ito o akong pastor nyo. Pero sa totoo lang mga kapatid, sa ganitong klaseng laki ng gawain, na pwede pa akong after this, alam niyo ba mga kapatid, pwede akong sumilip kaagad sa aking Bible at mag-aral after I preach. Sapagkat kinakailangang maging maayos ang pagdadala ko ng mensahe sa inyo, mensahe ng Diyos. Kinakailangang pag-aralan ko pong mabuti yan. See? But you know what? I take time to sit down there because I want to fellowship with you. And I want you to learn something from me outside the pulpit. And I want you to also to challenge, I want you to be encouraged by other Christians who are sitting also with me. Naunawaan nyo? But you know, sometimes, may mga katuwiran tayo na, well, ako kasi, hindi ko ugali na magpalapit-lapit kay pastor, at gusto kong magpalakas-lakas kay pastor. No, hindi ka nagpapalakas. What is important is the fellowship. What is important is the acquiring of knowledge. Acquiring of wisdom from the matured people. You see, that is the most important thing. Kapatid, sa totoo lang, pag hindi nyo inayos yung spirit about reproof, about correction, alam nyo po ba, darating ang punto na isang araw, pagka nagkamali yung katabi ko sa upuan, kasama ko sa kainan, sabihin mo, nagkamali yan, kita mo, katabi pa naman ni pastor yan. Kasama pa naman ni pastor yan. Kaya ako, ayokong gaano maglalapit kay pastor eh. So that will become pride. And let me tell you something, that's gonna be your distraction in the future. The truth is, pagka mayroong mga tao na malapit sa pastor, in fact, nakakaroon tayo ng feeling na envy. Ang ibig ko lamang sabihin mga kapatid, nagiging ugat siya ng pride. And pride will always ends in destruction. Bakit hindi natin i-correct? Bakit hindi tayo tumanggap ng reproof? Magiging target kayo ng dyablo, magiging puhunan ng dyablo yung feeling nyo na ganyan. Dito lang ako, hayaan mo sila doon. But the truth is, gusto mo rin naman, kaya lang, napapahiya ka at baka hindi ka gaanong pansinin. Yan minsan eh. Kaya minsan ayaw natin lumapit kasi baka hindi na lang ako mapansin. Baka, may mga colloquial na pananalita tayo dun eh. Baka maano? Yeah, yung ganyan. Yeah, may mga colloquial tayong pananalita dyan eh.
baka may isang tabi ako baka hindi ako pansinin baka isnabin ako baka, ang mga pinapansin lang dyan, mga ganito. You see, but the truth is, meron tayo talagang feeling na gusto ko rin naman Pero bakit hindi natin ituloy? If we can learn something. Why don't you fight that feeling of pride? Huh? Why don't you defeat that kind of feeling? Bakit hindi natin matalo-talo yan? It's because we hate reproof. Mamaya, sasabihin ko po sa inyo kung ano mangyayari dyan. Alright? So, it will refine us, it will mold us, and will make us more usable in the ministry or in the work of God. Pagka naging usable tayo mga kapatid, kagamit-gamit tayo sa gawain ng Panginoon, matutuwa ang Panginoon sa atin. Matutuwa ang Panginoon sa atin. It is very important. Now, what will happen to us if we did not properly respond to God's reproof? What will happen to us? Anong mangyayari kung hindi po tayo properly, hindi maayos tayo natutugon doon sa reproof of life, which is God's reproof? Let me give you number 1. Now, Proverbs chapter 1. Let's go to Proverbs chapter 1. All right? Proverbs chapter 1, look in verse number 24. Because I have called and ye refused. I have stretched out my hand and no man regarded. But ye have set at naught all my counsel. Wow. And would none of my reproof. Nireject niya yung reproof ng Panginoon. Ano sabi ni Solomon? Solomon was simply saying here, to reject God's reproof is to reject God's love, God's concern, and His desire to build your life. You see, alam niyo mga kapatid, gustong i-build ng Panginoon ang buhay natin. That's why there is correction. Kinukorek ng Panginoon. Lahat po ng mga building na inaayos o tinatayo, lahat po yan ay ikinukorek. Lahat po yan ay hinuhulugan. Lahat po yan ay merong hinuhulog. Nakikita niyo po yun, plumb line. See? Yan ho yun. Yan upang i-correct, upang ituwid. You see? Now listen to me. Will you allow God to build your life? Huh? Do you want God to use your life? Now, if you want God to use your life, then you should allow God to build your life. God will never use any kind of life or any person, brethren, na hindi niya binild. God must build you first before He use you. You must first submit to God's correction before He uses you. God will never use a proud man or a proud person. Huh? Huwag natin sabihin, well, ako, ganito ako. Well, matalino ako. Well, alam ko yung mga ganito. Oh yeah. Maraming ganyan. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, sa Bible, maraming mga fools sa Bible. Alam niyo ba yung mga fools, yung mga mangmang sa Bible? Pwede silang gumawa ng spaceship. Hindi ibig sabihin, mangmang mga kapatid, ay kulang ng edukasyon. Sila yung mga punong-puno ng edukasyon. Sila yung mga matataas ang pinag-aralan. Sila yung mga nakakaakyat sa buwan. Pero bakit tinatawag na mangmang? Inire-reject nila ang dunong ng nasa taas. Yan ho ang kamangmangan. See? Alam mo sinabi ng Biblia doon sa Luke? Book of Luke? Ano sabi ng Biblia? Sabi ng isang mangmang doon, sabi niya, well, grabe ang ani ko. Ang dami. Malaki na ang aking kayamanan. So, ang gagawin ko, gigibain ko yung maliit kong bodega, papalitan ko ng malaking bodega, at doon ko ilalagay lahat ng aking kayamanan, at mauupo ako, sasabihin ko sa sarili ko, magpahinga ka, kumain, uminom, magpakasaya. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Hoy, mangmang, huling gabi mo na ito. Sapagkat ngayong gabi kukunin ko na ang iyong kaluluwa. Sino ang makikinabang ng lahat ng iyong binild na yan? See that? No, hindi pong ibig sabihin ng mangmang ay hindi matalino. Matalino siya pero mangmang. Sabi ko nga sa inyo, ang mangmang pwedeng gumawa ng spaceship. Ang mangmang pwedeng makarating ng Amerika. Ang mangmang pwede makagawa ng parang pwede sumakay sa paro-paro. Hindi ang ibig sabihin mo ng mga fools ay yung mga nasa mental hospital. No.
Nandyan ho yan sa mga mataas na uri ng eskwelahan. Pero nire-reject nila ang prinsipyo ng salita ng Diyos. They're fools. Because they are fighting against or going against the natural God's law of gravity. See? When you go against the natural law of gravity, man, wala. Anong binatbat mo? Masasaktan ka lang. Masasaktan ka lang. You see, to reject God's reproof is to reject God's love, God's concern, and you're simply saying, well, I do not allow God to build my life. Nasaan ang buhay, mga kapatid? Nasa Diyos. Pag hinayaan mo, remember this, Jesus Christ is life. I am the way, the truth, and the life. Sabi ng Panginoon sa Kristo. Eh, gusto ng tao buhay, pero ayaw niya na ang Diyos ang magmaniobra ng buhay niya. Hindi ba kamangmangan yun, mga kapatid? Maliwanag kung kamangmangan yun. Alright, number 2. Proverbs chapter 1, look at verse number 30. Look at verse number 30, mga kapatid. Sabi ng Biblia, strive not with a man without a what? A cause. Without cause. If he have done thee no harm. Oh, I'm sorry. Mali ako. It is a harm. Alright, verse number 30. Proverbs chapter 1. Chapter 3 yung binabasa ko. Therefore shall they eat of the fruit of their own way and be filled with their own devices. Alright, are we in Proverbs chapter 1, verse number 30? 31? Alright, verse number 30. Verse number 30. Alright, they would none of my counsel. Same thing na binasa po natin dito sa verse number 25. Alright, verse number 30. They despise all my what? Reproof. Therefore shall they eat of the fruit of their own way and be filled with their own devices. Hindi ba nakakatakot ito, mga kapatid? Woe to the Christians who will not accept God's reproof. Why? Because one day, kakainin mo ang bunga ng iyong hindi pagsunod sa Panginoon. Now, let me show this. Now, ako po ay pastor, ako po ay, sabi ko nga sa inyo, maraming beses akong tumatayo rito na tinuturo ko sa inyo kung paano mahalin ang tao. But let me tell you something. Gusto ko lamang pong maging example po ito. Illustration sa Bible. Napakarami mga Kristiyano, halos i-encourage na lahat. Ako po'y tumatanggap po ako ng mga letters, tumatanggap ako ng mga pakiusap ng napakaraming mga pumupunta rito sa simbahan. Some of them are members, some of them are nagkukunwari members. Yung iba naman ay talagang ayaw magpa-member. Hindi ko malaman sila ay membro ng ibang simbahan. But, yung ilan po sa kanila ay lumalapit sa akin by means of letter or ano pa man. Nakikiusap, natulungan sila pagka sila may problema. Nakikiusap na sila ay tulungan financially sapagkat may lumapit sa akin na sumulat sa akin na sapagkat siya po ay may nagkaroon ng sakit. Pero here's the thing that is very important, brethren. Alright? Nung wala pang sakit, kinukumbinsi siya ng area leader na pumunta rito. By all means. See? Ini-encourage na pumunta rito. Pero alam niyo mga kapatid, ginagawa, ipinagpapalit ang mga bagay sa mundong ito doon sa bagay na ibinibigay ng Panginoon pag-araw ng linggo. You think money, the money that this world is giving you on Sunday can be compared to the blessings of God from the Word of God on Sunday. It's no amount, brethren. It's no amount. Wala ho yung amount. Walang pwedeng i-compare kayo sa ibinibigay ng Panginoon sa inyo pag-araw ng linggo. In the first place, it is the Lord's Day and you should rejoice on the Lord's Day. You should not rejoice with the world, but you should rejoice with the Lord, and you should rejoice with the things of God, and with the people of God, and with the message of God on Sunday. Why? Because it is the Lord's Day. But
How in the world? Yung mga tao ng Diyos natutuwa na tumanggap ng 300 pesos, 400 pesos, 500, or even 1,000 pesos pag araw ng Sunday na ipagpapalit nila ang linggo. At ito na ngayon ang problema. Nung nagkasakit, sa tao rin ng Diyos hihingi. Sa simbahan din ng Diyos hihingi ng tulong. Nasaan yung world na pinuntahan mo during the time when you're supposed to be in the house of God? Ha? Where are they? Akala ko ba magaling? Pinagpalit mo yung mundo eh. Pinagpalit mo yung mundo sa blessing ng Panginoon on Sunday. Now, ano ngayon ang sabi ng Biblia? Alright, kainin mo ngayon yung pinili mo. Bunga ng pinili mo. Maliwanag. Brother, this is not my message, this is not my word, this is the word of God. Anong kakainin mo ngayon? Kainin mo ngayon yung bunga ng ginagawa mo na ipinagpalit mo yung araw ng Diyos sa mundong ito. Alright, let the world feed you. Let the world heal you. See, the Bible is very clear. Kaya woe unto Christians who despised God's reproof. Abay, akala niya minsan pag kinumbinsi tayo, pagka in-encourage tayo, hindi kinumbinsi, in-encourage tayo ng mga area leaders, mukhang yung area leaders pang may utang na loob sa kanya. Listen to me. Yung mga area leaders niya, mga kapatid, bagamat ako ang kanilang pastor, nagkataon na ako po ang kanilang boss man dito. Physically. See? But let me tell you something. They are not working for me. They are working with me, and all of us are working for God. I am their boss man habang nandito sila. But let me tell you something. They're not working for me. We all together working for God. See? Hindi po sila nag-i-encourage sa inyo para lamang magkaroon sila ng report at dadalhin sa akin ng report. Kasi siguro, kaya yung ganyang gumagawa si brother so and so kasi para may report lang siya kay pastor. Ako po yung leader, ako po yung pastor na hindi lamang po ako. Sabi ko nga sa kanila, huwag niyo akong sabihin. Ayoko na mag-check sa inyo na pupunta kayo sa area, ganyan-ganyan. No, I want result. I want result. And I'm praying for a result. You see, hindi po ako doon sa mga report na yan. Now, yung report, kailangan lamang po yan para ma-develop yung kanilang pagtrabaho. You see, para lamang matignan ko kung, alright, nasang stage ka na, matagal ka na sa stage na, you have to go to another higher level. Ganun lang yung reporting. Pero hindi po yung mga kapatid, para lamang malaman ko na meron silang accomplishment. I want result. See that? Now, ang sinasabi ko mga kapatid, maliwanag po itong sinasabi ng Biblia. Look in verse number 30, they would none of my counsel. Ibig sabihin, ayaw nila. Wala silang sinunod sa aking counsel. Wala silang sinunod sa aking reproof. So what happened now? Verse number 31. Therefore shall they eat of the fruit of their own way. All right? That is your way. You don't like my way, huh? Paborito mong awitin, my way. For this is my way. Now, yan ang gusto mo, ha? You go ahead. Gusto mo ng alak? All right, eat the fruit of it. Gusto mo ng sigarilyo? All right, you go ahead, eat the fruit of it. Huh? You hate God, you don't want to be here on Sunday? All right, you go ahead. Get out, do something. Paglinggo, all right, one day you're gonna eat the fruit of your choice. Huh? You're gonna eat the fruit of your choice. Yan ang pinili mo. All right, sige. Magpakasasa ka dyan. Tingnan natin kung saan ka darating yan. Alam mo, pagka pinili mo sigarilyo, pinili mo ang alak, all right, sige, kainin mo yung cancer. All right? Now, so, I'm simply saying, brethren, nakakaawa kapag isang Kristiyano ay pinili niya ang sumuway at i-reject yung reproof ng Panginoon. Now, ano ang panawagan ng Panginoon? Let me give you some points here, another 2 points here, para makita po natin yung panawagan ng Panginoon. Proverbs chapter 1 and verse number 23. Look at what the Bible says here. Turn you at my what?
reproof. Behold, I will pour out my what? Spirit unto you. I will make known my words unto you. Now, anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Turn you out at my reproof. My correction. See? Ibig sabihin, alika, tanggapin mo ang aking correction. Now, ibig sabihin, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, masakit minsan yung correction. Pero kaya yun nagiging masakit kasi gawa ho ng pride natin. Para bang nasasagasaan tayo, nahihiya natin tanggapin na this is God's way. Napakasimple naman pala eh. Yung way ng Panginoon. Bakit pinahintulutan ko pang mangyari sa akin ito? In fact, napakasimple ng pamamaraan ng Diyos eh. Ito lang naman eh. See? Now, listen to me. For example, mga kapatid, may mga hinahinala tayo na pag may nagkakatipon, ako kaya ang pinag-uusapan ng mga lukong ito? Tapos nakita niya naman taong ito, palagi ito, hindi man lang nag-good morning sa akin ito. Tapos mamaya nagsasalita doon sa isang taong yun na hindi na nag-good morning sa akin. Siguro sinisiraan ako ng mga ito eh. Ilang volume 10 ang nainom mo? Ilang shabu ang nasunog mo? Now, pinakamaganda ho rito mga kapatid, alright. Kung meron kayong mga tao na pinagdududahan, kausapin niyo yung tao. Kausapin niyo. Brad, hindi ko lang kursunada yung tingin mo sa akin nung dumaan ka. Alam ko may pagkabanlag ka, pero ang ibig ko sabihin parang, hindi ko lang kursunadahan yung pagtingin mo sa akin. Ang ibig ko sabihin, why don't we try and solve problem God's way? Not our own way. Now, listen to me. Pag nagkamali po tayo, nakakahiya man yan o ano, then allow the result to mold you. Allow the consequences of your mistakes to correct you. God is simply saying here, all right, learn from your mistakes. Learn from your mistakes. Yan ang ibig sabihin mga kapatid. Alam niyo minsan, hindi ho tayo natututo hanggat hindi ho tayo nagkakamali. Para bang, hindi ako maniniwala may kuryente yan. Hawakan ko nga. Alam mo nung nahawakan, sabi niya, uy, malakas pala. Para bang, sabi, itong saksakan na ito rito, may kuryente kaya ito? Hawakan ko nga. Hinawakan, uy, naku, mabuti naman meron. Para yung naglalakad. Sabi niya, kita ng supot. Ano kaya yung laman ng supot na yan? Bayaan ko na lang yan. Maalis na siya. Ano kaya talaga yun? Ano? Balikan. Nahihiya siya. Nahihiya siyang kunin at tignan o amuyin. Nahihiya. So, ang ginawa niya, tingin muna siya kung may tao sa paligid. Sabay dukot. Ang dinukot ganon. Ang bira parang malambot Saka inamoy ng ganyan, sabi niya, bastos na yun, taa ito Pero alam mo kung sabi niya, mabuti lang, hindi ko naapakan. Hey, that's something, brother. Sabi niya, naamoy niya. Sabi niya, walang niya, taong ito. Taa yun Sabi niya, di bali, buti lang, hindi ko naapakan. Marins yung nagkwento sa akin niya. But anyway, so, I'm simply saying, brethren, allow the result of your mistakes to teach you. Learn from your mistakes. Learn from your mistakes. The Bible is very clear, no? Kinakailangan matuto tayo, kinakailangan may matutunan pa. We have to turn to God's reproof. Second thing is, the reproof of instruction are the way of life. Bahagi ng buhay ito na dapat nating tanggapin. Pinapahintulutan ng Panginoon yung mga bagay na ito sa pagkakamali natin, sa buhay natin, upang tayo ay matuto. Kaya nga ho mga kapatid, wag natin po itong i-refuse. Kinakailangan tanggapin po natin pag merong correction araw-araw. Alam mo, sabi ko nga, minsan mga kapatid, pag nakikita ko nagkakamaling ganon, impronto. Tuturuan ko na dyan. Hindi ko nahihintayin na pumunta pa sa building at magkaroon pa kami doon pa sa class of instructions, no? Doon pa sa room ng instruction, doon pa sa... No, mas madali nilang tandaan dyan. Yeah, mas madali nilang tandaan.
You know, naalala ko pag nagpi-preach ako sa Amerika, nag-preach ako dun sa simbahan na nagtuturo sa akin kung paano yung American English, you know. Ang gagawin niya, sinusulat niya. Lahat ng mga na naririnig niya na sa akin na in a Filipino way, papalitan niya ngayon. Sabi niya, pagkatapos kong bumaba, sabi niya, all right, let's go to American English. Sabi niya ng ganun. Kasi ituturo niya na sa akin. But I like it. See? Pinapahintulukan, inaalaw ko po yun na mula doon sa pagkakamali, kasi para maituwid ko yung pagkakamali ko. Sabi ko nga, I'm not an Englishman. I'm a Filipino. In fact, sabi ko, mas advantage ako sa kanya. Ako nakakapagsalita ng Tagalog at nakakapagsalita ng English. Siya hanggang English lang, hindi siya makapagsalita ng Tagalog. See? Now, what I'm trying to tell you, brother, is this. We must allow the results of our mistakes to teach us. Last, reproof of instructions are the way of life. So God sends His children many mistakes or many reproofs in life. Bakit? Kinakailangan matutunan natin yan every day and kinakailangan wag nating i-delay. Wag nating i-delay. Bakit? Because, number one, it can increase understanding of life. It can increase understanding of life. You know, alam niyo ba mga kapatid kung ano yung pinakamahalaga sa buhay po natin? Yung magkaroon po tayo ng pang-unawa sa mga bagay na hindi po natin naunawaan sa isang sa ibabaw ng lupang ito. Now, alam niyo ba ang isang bagay na ayaw ko pag nandito kami sa opisina o nasa malayo ako, tumatawag ako rito sa opisina, pag walang sumasagot. Tapos tawagan ko yung mga kasama ko, hindi rin sumasagot. I-text mo, hindi rin sumasagot. Pag nagkita kayo, sasabihin, pasensya na kayo, sir, wala akong load. Napakahalaga nung tawag ko, napakahalaga nung text ko. Hindi tayo naglalaro. Pasensya na kayo, sir, nasa drawer ko yung aking cellphone. Bakit nasa drawer mo? Well, wag na natin pag-usapan yan. But anyway, now, may mga pagkakataon, mga kapatid, yun yung pinakamalaga para sa akin. Because I'm relaying a message. Important messages. Mahalaga po yun. You see? Now, alam niyo ba, ang mahalagang bagay sa communication, yung urgency at yung importance ng mensahe, mga kapatid. Yun ang hindi dapat natin i-miss. Pagka meron tayong mensahe, of course, it is very important. So, hindi dapat i-miss yun. Kaya sabi ko, well, paano na lamang ito? Pagka ako'y kinakapos ng hininga, tapos tumawag ako, wala naman sumagot. Kinakatay na ako, nag-text ako. Nung sumagot, anything, sir? Wala na yung leg ko. Now, I hope you understand that. Now, same thing, mga kapatid, dapat mauunawaan po natin maraming mga bagay sa ibabaw ng lupang ito na hindi po natin nauunawaan. Kapatid, wag na ho nating hintaying tumanda, tayo ng tumanda, at pagka matanda na tayo, alam mo, nauunawaan ko na. Abay, nung hindi ka na makalakad at hindi ka na bahagya ka na makakita, saka mo sasabihin, nauunawaan ko na po ngayon. See that? Alam niyo, pagka may problema tayo, mga kapatid, dapat maunawaan po natin kung bakit dumarating sa atin. You know, kanina lamang po, habang bumabiyaya kaninang umaga, maaga pa. Merong magka-live-in. Pinatay niya yung kanyang kalibin na babae. Dahil sa isang bagay na hindi naunawaan. May anak na sila, tapos pinatay niya yung kanyang kalibin na babae. Dahil sa bagay na, hindi naunawaan. Alam niyo ba na, we can also understand things, Sabi ko nga, if we will bring it to light, and expose it to light, then we can understand, we can see, even the invisible will become visible. Bakit? Because we exposed it to light. Yan ang pinakamaganda dyan, mga kapatid. The second thing is, it will increase your level of character. Habang
kinukorek po tayo at tinatanggap po natin yung correction ng Panginoon, yung character din po natin ay nag-i-improve. Nag-i-improve yung character natin. Kapatid, makinig po kayo mabuti. Tapos na po ako. Huli na po ito. Wala akong character na permanente. It's either na bumagsak or tumaas. Ang character is consistently doing what is right. When you fail to do what is right, ibig sabihin na walang ka ng character. At ang practice po niyan ay dumarating hindi sa panahon na maganda ang pakiramdam mo. Ang practice ng character ay dumarating yan sa panahon na hindi maayos ang pakiramdam mo at hindi maayos ang pag-iisip mo. That's why you need character. You understand that? Now, if you accept God's correction, it will improve your character. It will bring you to a higher level of character. But if you will not accept God's correction, then you will become proud. Then pride will bring you to destruction. I hope this is clear tonight. God's reproof are not designed to destroy a person, but they are designed to direct His own people. Sabi ko nga sa inyo kanina, there is a specified command for you, for every one of us. Iba yung command para sa akin, iba yung command para sa iyo, iba yung command para sa babae, iba yung command para sa lalaki, iba yung command para sa bata. There's a specified command. And every specified command is a lamp. It is a lamp. And the law of the Lord is a light unto our path. But remember this, reproof is a way of life. Always stand, brethren. Huwag kayong mahihiya na kayo ay iko-correct. That's why always stand to be corrected. Nobody lives in this world perfect. Wala. Lahat po tayo, mga kapatid, ay kinakailangang i-correct. Lahat po tayo ay kinakailangang ayusin. Wala ni isa man sa atin dito, well, na perfect ko yung buhay na ito. Glory to me. Praise be my name. No way, no way. Wala pang eskwelahan dito sa ibabaw ng lupa na itinayo para ma-perfect ng tao ang kanyang pagiging tao. We are to live by the grace of God. We are to live according to the Spirit, live by the Spirit, walk in the Spirit. We are to grow every day. That's why we must accept God's correction in order for us to grow. But you will never grow if you will refuse the correction of God. I hope I brought you a message tonight. I hope I helped you tonight. Tumayo po tayong lahat. Father, thank you for the message. Now we speak to the hearts of your people. Bless them, O God, as they come to you tonight. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through the message tonight. You step out of your place and come forward, kneel down, talk to God. Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak.
Patuloy niyo pong kausapin, O Diyos, sa mga salita niyo na rin. Patuloy po ang inyong salita ay mag-ring po sa aming puso't isipan upang ito po ay mailagay po namin sa aming pamumuhay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay mabigyan ng wisdom on how to live the Christian life and how to grow. Thank you, O God, for your message. In Jesus we pray. Amen.